Ito yung mga isdang nahuhuli namin mga kaidol. Merong tinatawag sa amin sa Bisaya na aluman, samin-samin, saka bugaong, timbungan. Sari-sari lang to mga kaidol. At saka meron pang pusit, tatlo. Merong tinatawag na banak, salasa at gapang. Halo-halo to mga kaidol, mga nahuhuli namin. Merong danggit, bulawis, at saka may kinason pa sa Bisaya. May limasag. Ayan, pantula namin yan. Namin yung tinula para masarap ang kainan. At ito yung dalhin namin sa pag-uwi. Pangbenta daw namin to, pambili ng bigas. At sakto din, kabibili lang namin ng pom, lagayan ng isda. At ito na nga din yung binukod namin, pangkilaw. At ayan na nga mga kaidol, nagtutula din kami ng isda. Yung kaldero, sinabit namin sa puno ng kahoy. At may inihaw pa. High-tech mga kaidol oh. Yung kaldero sinabit lang sa kahoy. Habang pinapapuyan, gamit yung panggatong. Yung tinatawag sa amin na lukay sa Bisaya. Napakasaya namin mga kaidol. Tuwing pumupunta kami dito sa dagat, ito ang madalas namin ginagawa. At ayun na nga, naluluto na yung aming tinula. At kasama ko yung mga pinsan ko. Iba yung nagtutula at iba yung nag-iihaw ng isda. Ito yung pang-ihaw namin mga kaidol. Siguradong pakals na tumamaya. Medyo matagal-tagal nga lang to maluluto kasi gamit sa ang aming panggatong. Nakikita natin dyan mga kaidol na madaming mga tinik-tinik at kinakailangan nating mag-ingat. Yan ang tinatawag sa amin na tuod. At yan na nga, dalawa pa lang na isda ang nilalagay sa apoy kasi kunti lang yung panggatong namin na dinala. At medyo malapit-lapit na maluluto mga kaidol. At maya-maya, babalik ta rin na natin. Ito yung tinatawag sa amin na isda na salasa na mahahaba ang uso. At ito na lang yung natitira. Iihawin namin mga kaidol. Sana di pa mauubos yung apoy. Maganda dito sa amin sa probinsya mga kaidol kung makakahuli ka ng maraming isda. Kasi sigurado may tinula na, may kinilaw, at may inihaw pa. At makakabinta pa sa pag-uwi. At may pambudots na. At ayun, dandahan ang sinasalang ng kasama ko. Kasi medyo lumakas-lakas na yung apoy. At yung kinilaw namin mga kaidol, sila mama na yung gumagawa. Kasama na din yung mga kapatid ko na babae. At yung tinula, adjourn na. Tapos na naluluto. Sigurado to mamaya, sigupa na. Jumbo lang kainan. At dahan-dahan ang isinasalang mga kaidol, ang natitirang inihaw namin. Mukhang hindi ata magkasya yung panggatong namin mga kaidol. May natitira pang pangihaw sa sartin. Sana magkasya to, ngapoy namin. At yun, isinalang na ng kasama ko. Siniksik na niya ng siniksik. Para magkasya at maluluto lahat. Dito talaga sa amin mga kaidol, di ka na mamroblema sa ulam. Kasi kung masipag ka lang pumupunta sa dagat, siguradong may pangulam ka na. Maaraw man o gabi, kung mangingisda ka, meron ka talagang mahuhuli at madadala sa pag-uwi mo sa bahay. Maganda dito sa amin mga kaidol, pag gabi ka mangingisda. Kasi malalaking isda ang iyong makukuha. Kadalasan sa mga isdang nakukuha, katulad ng kitong, banak, at saka minsan, may bangos din. At kung masipag ka lang, pwede ka pang manguha ng mga balat, pangkilaw, at saka mga kinason para maiuwi sa bahay. At ayun mga kaidol, ang aming inihaw malapit-lapit na matapos. Kunti na lang yung natira sa mangkok na pangihaw. At maya-maya, matatapos na din to mga kaidol. Yan si Titing, kapitbahay namin. Yan yung taga-ihaw ng isda. Galing din yan sa Maynila. Lumuwas ng probinsya para pumunta ng dagat. Kasi namimiss na daw niya pumunta sa dagat. Alam nyo mga kaidol, dito sa probinsya namin, kahit pabalik-balik ka sa dagat, di ka talaga magsasawa. Kasi dami kang makikita at pwede mong kainin. Kadalasan sa mga tao dito mga kaidol, ito ang kanilang mga hanap buhay. At maswerte kami ngayon sa pangingisda namin mga kaidol. Kasi kahit mahangin, nakakahuli pa rin. Nag-amihan kasi ngayon dito sa amin mga kaidol. Buti na lang ngayon,
nakakahuli kami ng marami. Ito talaga ang aming pangkabuhayan mga ka-idol. Kahit minsan wala, tuloy pa rin kaming lumalaban. At ayun na nga mga ka-idol, no, medyo malapit-lapit na maluluto ang aming inihaw. Sinusungkit-sungkit na ng kasama ko. Tapos na yan, binabaliktad. At yan na lang ang natitira na isinasalang sa apoy. At hindi na yan magtagal, matatapos na at kakain na din kami. Kunting tiis na lang at kunting kimbot na lang talaga. Nagkabuyoy-buyoy na. At ito yung mga kasama ko mga ka-idol. Mga pinsan ko sila. At yan si ako. Habang nagbibidyo. At ayan na nga, natatapos na ang aming inihaw mga ka-idol. Nilagay na sa lagayan. Ay hindi pa pala. May 4 pa palang natitira. Antayin na lang namin mga ka-idol. Kunting tiis na lang yan. At ito yung tinatawag sa amin mga ka-idol na katunggan. May kang makikitang punong kahoy. Madami ditong mga alimango din mga ka-idol. Dito ako dati madalas nangunguha ng alimango. Ginagamitan namin yan mga ka-idol ng paningkaw. Gamit yung alambre. Minsan pag siniswerte, nakakaisang balde rin ang nahuhuli. At kinakailangan lang taga dito mag-iingat mga ka-idol. Madadaming tinik na mga kahoy. Tulad sa mga nakikita nyo dyan ng mga tod sa Bisaya. Yan ang tawag namin dito. At ayun na nga mga ka-idol. Medyo matagal-tagal yung inihaw namin naluluto. Kunting tiis na lang, kainan na. At tatapusin na lang tong 2 pirasong inihaw. Medyo mabagal kasi papatay na yung apoy. Gamit lang kasi ng balat ng niyog ang ginawa naming panggatong. Madalas namin tong ginagawa tuwing may mangingisda, mga ka-idol. 2 lang kami ng papa ko ng isda nito mga ka-idol. Buti nakakahuli din kami ng marami. Swerte-swerte lang ang pangingisda namin dito mga ka-idol. Minsan meron, minsan din wala. Kaya ganun lang talaga ang buhay. Walang sakuan. Laging lumalaban. Tapos din yung inihaw namin mga ka-idol. Dalhin na namin doon sa may buhanginan kasi doon kami kakain. At ito din yung kinilaw namin mga ka-idol. At yun, kainan na mga ka-idol. At pasensya na sa aking video mga ka-idol na hindi ko na videohan yung unang kain namin. Kaya sa pinakadulo ko na lang kinuhaan ng video. At yun mga kapatid ko. At hanggang dito na lang mga ka-idol. Maraming salamat sa inyong panunood. Salamat.